Isang mapagpalang araw na naman sa ating lahat. For today's video guys, thank you Lord sa panibagong umaga na kaisiglat punong-puno ng pag-asa. Sa pagmulat ng iyong mata sa umaga, magpasalamat ka muna dahil dyan pa lang ramdam mo na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Naharapin ang panibagong pag-asa. Kaya tara na guys at umpisahan na natin. So anyway guys, for today's video, dito tayo ngayon sa bukid. Ang aming bahay ay sadyang kami ay nakatira sa bukid. Paglabas mo pa lang ng bahay, matatanaw mo na ang lawak ng kabukiran nila. Dito sa aming lugar, kapag may mag-aani ng kanilang mga pananim, malalaman mo kaagad kasi dito sa kalsada magsisipagdaanan ang mga malalaking truck, sasakyan na dadalo upang makiani o kaya yung mga harvester ng palay o mais. Pero sa panahon ngayon, maraming sibuyas dito sa amin at panahon ng mais. Dahil sa panahon ngayon, na-discover na nila yung machine na pang-harvest. Kaya pagdating sa mais, bihira na lang yung manual na ipabalat nila sa mga tao. May machine nang dumadaan para i-harvest nila ang kanilang mga pananim. At mabuti na lang, wala pa silang na-discover pagdating sa sibuyas. Kaya sa mga kapwa ko mahirap, may pag-asa pang may makukuha pagpunta ng bukid. Simula nang na-discover nila ang harvester machine, medyo nabawasan na ang pangkabuhayan ng mga mahirap na ilang ang pag-asa nila pagpunta ng bukid. Ang laki na ng pagbabago guys, hindi kagaya noon na pag dumayo ka sa bukid ay marami ka talagang biyayang mapupulot na libre, magsipag ka lang. Masasabi ko yan kasi malilit pa lang kami. Yan na po yung hanap buhay ni nanay para lang makatulong kay tatay. Yung pagdating ng anihan ng palay o mais, si nanay nakakakuha yan ng mga binteng sako. Noon, ang gapasan kasi ng palay noon ay manual. Wala pong machine na umiikot. Ang machine lang na umiikot yun ay tinatawag na tracer para maani ang palay mula sa dahon. Pero ngayon talaga guys, kailangan mo talagang dublehin ang diskarte mo. Kung hindi ka madiskarte sa panahon ngayon, wala, logi ka. Logi guys, kundi pati yung pamilya ay magugutom pa. Dito sa probinsya, ang kagaya namin walang sakahing lupa. Ang bigas ay kailangan mo pang bilhin. Kung masipag ka naman sa bukid, pagkatapos nilang mag-ani, pwede kang lumabas at mamulot na kung anong meron sa bukid na iyong makukuha na makakatulong sa loob ng iyong pangailangan sa bahay gaya nitong sibuyas. Kapag panahon naman ng mais, mamulot ka ulit sa labas. Pero sa ngayon guys, wala na talagang mapulot pagdating sa mais kasi may harvest. Hindi na kagaya ng dati guys na pagkatapos ng mga nagsipagpitasan, nagsipagbalad, dumaan ka sa kanilang pinagmulan, marami ka pa talagang mapupulot dahil nasubukan ko na yan bago ako lumisan sa ating bansa. Pero ngayon, laki na ng pagbabago. Kung ano na lang yung meron kang maubutan sa bukid, ayun na lang. Ang hirap niyan, baka balang araw ulit madiscover nila yung machine na kusang magtatanim. Di na kailangan ng tao, kundi yung taga-operate lang. Machine na gawa sa Japan na kung saan ay makikita mo nag-iisang tao na lang ang gagawa na uupahan. Laking kawalan na naman ng hanap buhay yun pagdating dito sa probinsya na umaasang kumita na lang sa bukid. Pero sabi nga nila, hindi ka magugutom kung marunong kang dumiskarte sa buhay at maghanap buhay. So, yun lang guys ang ating for today's video. Hanggang sa muli, samahan niyo na naman ako at muli na naman po kaming magpapalam ng aking baby. Ang aking nag-isang unika iha na maaasahan na. Napakaswerte ko dahil sa aking paglayo at pag-uwi, marami na talaga siyang natutunan. Dahil kay nanay, talagang masasabi kong maasahan ko na siya
at isang masipag na bata. Wala akong masasabi kundi sana ipagpatuloy niya ang kanyang mabubuti at magagandang gawain. Kaya guys, muli na naman ako magpapaalam hanggang sa muli at dito na lang muna tayo. Mag-ingat po tayong lahat and God bless us all. Bye! Don't forget to follow my page po, Bernice Journey. All followers and supporters, thank you so much po sa inyong lahat.